So, paano nga ba pabalikin ang nararamdaman ng isang lalaki sa'yo gamit ang no contact rule? Okay, so mga kamamay, usapang no contact rule muna tayo sapagkat gusto kong maintindihan po ninyo kung ano yung maaaring magandang maidulot nito sa inyong relasyon, kung papaano ba nito mapapabalik ang damdamin, ang pag-ibig muli sa inyo ng isang lalaki. So mga kamamay, alam ko, excited na kayong panoorin to at tapusin nyo sana mga kamamay kasi bawat tips na isi-share ko ay talagang makakatulong sa inyong kaalaman upang lubos na maunawaan kung papaano babalik ang nararamdaman, ang pag-ibig, ang tingin, ang value sa'yo ng isang lalaki gamit ang no contact rule. Pero bago natin ito pag-usapan, bigyan natin ng konting pahapyaw yung ating mga subscribers, shoutout muna natin. Okay? Ang dami ng bagong subscribers ngayon at nakikita ko na nakatutok po sila. So, unang-una, mega shoutout muna kay Janine Betujo. Ayan, mega shoutout. Kay Bebs Wakri. Ayan, so, ang ganda ng apelido mo ha. So, Bebs, mega shoutout. Kay Kay Erhenlehor, ano yan? Kay Kay Erhenlero. Ayan, mega shoutout din po ma'am. Kay Love Asuncion, mega shoutout din sa'yo. Kay Ana Agustin, mega shoutout. Kay Bernadette Ijola, mega shoutout din po. Kay Crizia Padilla, kay Annalyn Velasco, Rosemary Megrino, and kay Maurduha Navarro. Ayan, mega shoutout po sa inyong lahat mga kamamay, and thank you po sa inyong patuloy na pagtutok dito sa ating munting channel. Ayan, so mga gusto magpa-shoutout, next video, shoutout ko po kayo, mag-comment lang po kayo dyan sa ibaba. So, umpisahan na natin ngayon mga kamamay ang ating topic tungkol sa kung papaano nga ba babalik ang nararamdaman sa iyo ng isang lalaki gamit lang ang no contact rule. Ulitin ko mga kamamaya, pag sinabi po nating no contact rule, ibig sabihin no contact at all. Wala kang paramdam, hindi ka magme-message, walang wrong send ha. Mga mamaya, sa sobrang pagkamis ninyo, marong send pa kayo. Walang updates, walang video call. As in talaga, aalisin nyo ang telepono nyo, aalisin nyo ang inyong connection pagdating sa isang lalaki. Ganyan ang no contact rule. At anong goal natin? Bakit natin ginagawa to? Upang bumalik, pagtandain, pagsisihin, at ma-realize ng isang lalaki ang mga bagay-bagay mula sa iyo. Alright? So, kung nagawa nyo na po, simulan na po natin ang ating topic ngayong umaga na to. So, ano nga ba ang paraan upang muling manumbalik ang nararamdaman ng isang lalaki sa iyo gamit ang no contact rule? So, number 1. Wag na wag mo siyang ibablock sa lahat ng social media accounts mo. Yes, mga kamamay, kapag po kayo ay nagno-no contact rule, mahalaga po na ma-curious yung lalaki sa inyo. Okay? So, pigilan ninyo, tiisin ninyo, labanan ang inyong nararamdaman. Alam ko, mahirap to mga kamamay. Okay? So, bago nyo po ito pasukin, itong no contact rule, nandyan yung pagtitiis, nandyan yung matinding lungkot at pagkamis. Kaya please mga kamamay, bago nyo po ito gawin, pag-isipan po ninyo sapagkat do or die po ito. Okay? So ibig sabihin, ilalaban nyo po dito talaga yung paninindigan ninyo. Okay? Kung bumalik siya, edi babalik. Kung hindi talaga siya bumalik, wala tayong magagawa dyan. Diyan yung talaga malalaman yung totoo, yung katotohanan kung ano ka nga ba talaga sa puso niya. Ngayon, wag mo naman siyang ibablock sa lahat ng social media accounts mo. Especially doon sa mga accounts mo na lagi kayong nagkakausap. Messenger, okay, kung ano pa man. Siyempre, diyan kanya titingnan eh. Yung huli niyong usapan, halimbawa, magka-chat kayo, yung huli niyong usapan, babalikan niya at babalikan niya. Baka kasi meron siyang hindi na-replyan doon sa huli mong message eh. Re-replyan niya yon. Pero kung nakapag-reply na siya at hindi ka nag-reply, mag-iisip yun. Okay? Pupunta siya sa ibang accounts mo, sisilipin ka niya. Kung may bago ka bang story, kung may bago ka bang my day, sapagkat mamimiss ka talaga niya eh. Yung tipong halimbawa sa unang araw, 2 araw, nandun pa rin yung pride ng lalaki, nandun pa rin yung katigasan ng isang lalaki, kung bakit ka nag-no contact rule, minsan yun ang dahilan eh. Hindi siya mamulat sa katotohanan na ayaw niyang bumaba kahit siya yung nasa mali, kahit siya gumawa ng kasalanan, gusto niya ikaw pa yung lumuhod eh.
Gusto niya ikaw pa yung magmakaawa eh. Hindi naman yata tama yun. Pero kapag ka gusto niyo pabalikin ang nararamdaman ng isang lalaki, kailangan mag-no contact rule ka at huwag mo siyang ibablock sa lahat ng social media account mo kasi dyan ka niya mamimiss, dyan ka niya sisilipin. Okay? Pero syempre, mag-post ka paminsan-minsan lang ng pinaka-valuable mong picture. Okay? Mag-ayos ka, magpaganda ka, isagad mo na yung filter kung kinakailangan para pagtingin ng lalaki, ibang-iba ka. High value ka. Ang ganda mo. Hindi ka nagpapabaya kung kaya't lalo kanyang mamimiss. At yun ang dahilan para siya ay magbago, para siya ay magbaba ng pride, at para muli kanyang balikan, muli kanyang mahalin. Alright? Kaya please, huwag kayong magbablock. Okay? Baka dahil sa sobrang inis niyo, i-block niyo wag. Hindi po ganyan. Chill lang po kayo. Hayaan niyo pong ang lalaki mismo ang magsisi, bumaba, at muli kanyang mahalin. Alright? So next, hayaan nyong makita ang improvement mo. Yan nga po sabi ko sa inyo, paano nila makikita kung i-block nyo? Diba? Mag-ayos kayo, huwag nyong i-block, mag-workout kayo, magpa-sexy kayo, tingnan lang natin kung hindi umikot ang puwet niyan sa paghahanap at pagbabalik sa inyo. Hayaan nyong makita ng mga lalaki na yan ang improvement ninyo. Mag-gym kayo. Siyempre, pag nakanokotok kayo mga kamamay, wala kayong pakialam sa kanya. Nabawasan ang inyong obligasyon. Nabawasan din ang inyong stress. At syempre, yung oras ninyo, masosolo po ninyo. Ibigay nyo sa inyong sarili, muli nyong diligan ng inyong sarili, ng inyong, alam nyo yun, dedication at motivation sa pag-workout. Para muli kang sumarap, muli kang gumanda, muling bumalik ang blooming mo, ang pagka-blooming mo. Alam nyo, napakaganda nyo eh. Tingnan nyo, nalolosyang lang kayo sobrang pagkaka-stress nyo sa lalaki na yan eh. Diba? Pero ngayon sabi ko nga gamit ang no contact rule, hayaan yung makita niya ang improvement ninyo gamit ang social media. Ewan ko lang. Pag sunod-sunod nang nagko-comment, pag sunod-sunod nang nagla-like at nagla-love, ewan ko na lang. Kung hindi niya ma-realize ang mga bagay-bagay na maaaring mawala sa kanya kapag ka pinabayaan kanya at hindi siya bumalik. So next, kung ma-pride siya, dapat ma-pride ka rin. Alam niyo mga kamamay, sa isang relasyon, dapat alam niyo po kung sinong may punto at kung sinong mali. Kung sinong dapat magtaas ng pride at siyang hindi. Kasi nababaliktad minsan. Kung sino pa yung walang punto, siya pa yung hinahabol. Kung sino pa yung mali, siya pa yung mas matigas. At ganyan. Mali yata eh. Baliktad yata eh. Mga girls, huwag kayo masyadong malambot. Mga girls, huwag kayo masyadong marupok. O at mahal niyo ang isang lalaki pero hindi naman nangangahulugan na kahit mahal niyo sila, eh sila lagi-palagi ang tama. At kasi minsan, ay hindi pala minsan, kadalasan, yung sobrang pagmamahal niyo sa kanila, yun ang nagiging permiso nila para gumawa ng kasalanan. Kasi alam nila na hindi niyo kakayanin pag sila ang nawala. Kaya kapag ka sila gumawa ng mali, nandiyan pa rin kayo na handang tumanggap sa kanila. Which is mga kamamay, huwag ganun. Huwag niyong iparamdam, huwag niyong ipaalam na sobrang ibinavalidate ninyo yung lalaki na tipong kahit ikamatay ninyo ang sakit na kanilang gagawin is gagawin pa rin nila. Mga kamamay, maawa kayo sa sarili ninyo. Maawa kayo sa inyong sarili. Kasi walang ibang magmamahal niyan kundi kayo. Sa mga oras na niloloko kayo, walang ibang magmamahal niyan kundi kayo. Kaya ang payo ko sa inyo mga kamamay, dapat handa rin kayong lumayo, handa rin kayong mag-detach kung kinakailangan. Kahit sobrang mahal niyo yung lalaki, dapat handa kayong lumayo kung alam nyong naaabuso na kayo. Kailangan, kung ma-pride siya, dapat ma-pride ka din. Kung alam mong may punto ka, alam mong tama ka, dapat itaas mo rin to the point na hindi niya ma-reach ang pride mo. Kasi sa bandang huli mga kamamay, pag nag-isip yan, bababa at bababa yan. Kasi siya yung mali. Kasi siya yung nasa maling desisyon. Okay? Kaya mga kamamay, dapat kung ma-pride siya, dapat ma-pride ka rin kung alam mong ikaw yung tama. Alright? So next, magtiis hanggang sa maramdaman niya ang takot. Ito nga yun mga kamamay, di ba? Kapag nag-no contact rule kayo, dapat nandyan yung matinding pagtitiis hanggang sa makaramdam na siya ng takot. Yung tipong alam mong nasa tama ka, kung kaya't napilitan ka ng gumawa ng no contact rule. Kung alam mo talaga na nasa tama ka at wala kang ginagawang mali, yung tipong pasulpot-sulpot na lang siya kung mag-message,
once in a week na lang siyang mag-message sa inyo. Dati araw-araw. Dati halos oras-oras pa nga eh. Ngayon, bakit weekly na lang? Lumayo lang sa inyo, lalo na't LDR kayo. Lumayo lang kayo o lumayo lang siya sa inyo na wala na yung oras. Akala mo parang mag-isa ka na lang sa mundo eh. Tapos yung asawa, yung jowa mo, parang stranger na lang din eh. Dati nung unang mga buwan mo dyan sa abroad, ang dalas pa niyong mag-usap, ang dalas niyo pang mag-video call, pero bakit ngayon? Nababawasan na at ngayon paminsan-minsan na lang sa isang linggo. Tapos anong dahilan niya? Magkaiba ang oras ninyo? Ano ba namang dahilan yan? Mga kamamay, ang hirap ng ganyan. Ako nagsasabi sa inyo, ang hirap ng ganyan. Kaya mag-no contact rule kayo kung feeling nyo talaga. Alam ko naman eh, feel nyo talaga na merong something wrong o merong mali talaga sa relasyon. Kapag ganyan, ikaw na yung magkusang mag-no contact rule. Siyempre, magtiis. Tiisin po ninyo hanggang sa maramdaman niya ang takot. Yung tipong, huwag mong ibigay yung sustento sa kanya. Huwag mong ibigay yung attention mo sa kanya. Hayaan mong siya naman yung humabol sa inyo. Yung tipong mag-post ka sa social media pero huwag mo siyang re-replyan kaagad. Kasi nga, no contact rule eh. Hayaan mong siya yung magsisi, hayaan mong siya ang lumuhod sa iyo dahil siya yung may kailangan. Kasi minsan, yung mga lalaking ganyan, kaya pala sila sinisipag o halimbawa, nagme-message lang kapag ka may kailangan. Kapag ka naghihintay na lang ng sustento, ng bigay, tapos after nun, wala na ulit. Next week na lang ulit magpaparamdam. Alam niyo, ang hirap tanggapin ng ganun. Yung tipong sakalang lumalapit yung mga mahal mo sa buhay kapag ka may kailangan. Hindi ba yung mangungumusta kahit walang kailangan? Di ba? Sarap sana eh kung ganun eh. Kaso nangyayari ngayon. Asawa mo na, pero kung i-message ka, parang stranger eh. Kung tawagan ka, parang stranger eh. Akala mo parang batang hihingi lang kapag kailangan ng piso eh. Kaya please, sa no contact rule mga kamamay, sigurado po ako, hindi niya kakayanin. Makakaramdam siya ng takot na kapag nawala ka, kung anong mangyayari sa kanyang buhay. Kaya please, magtiis kayo mga kamamay hanggang sa makaramdam siya ng takot at muling bumalik ang nararamdaman sa inyo. Dahil high value ka eh. Nasa iyo lahat. Nasa iyo lahat. Ikaw ang may control. Kaya kung kaya mong kontrolin mo muna hanggang sa bumalik ang nararamdaman sa iyo at magbigay ng oras sa iyo ang isang lalaki. And last, mas ipakita mo na mas sumaya ang buhay mo nung nawala siya. Yes, mga kamamay, this is the big revenge na dapat nyong gawin. Pilitin nyong maging masaya. At sigurado ako mas magiging masaya kayo. Kaya nga kayo nag-no contact rule eh. Kasi hindi nyo gagawin to kung okay kayo. Kung hindi mo na kayang tiisin. Di ba? Kung kaya mong tiisin pa, hindi mo pa ito gagawin. Pero kung talaga sobrang-sobra na, talagang naubusan ka na ng pasensya, nandito ka ngayon at nanonood. So, habang ginagawa mo ang no contact rule, ipakita mo, kamamay. May social media ka, hindi naman siya naka-block. Ipakita mo na mas naging masaya ka simula nung nawala siya sa buhay mo. Pumunta ka, gumala ka, mag-unwind ka. Isama mo mga kaibigan mo, mga mahal mo sa buhay. Pero huwag ka munang hahanap ng iba. Okay, huwag ka munang hahanap ng iba. Sa ngayon, doon ka muna sa point na hanapin muna ang sarili mo. Ibalik mo yung saya. Magpaka-blooming ka, magpaganda ka, magayos ka, mag-workout ka kung kinakailangan. Kung kinakailangan pero kung nasa iyo na naman ang katawan, hindi ka masyadong mataba, hindi ka masyadong payat, kasarapan lang ika. Ang gawin mo, ipakita mo na mas sumaya ka, mas gumanda ka. Sa ganyang paraan, babalik ang nararamdaman ng isang lalaki sapagkat hindi naman ganong kabilis mawala ang nararamdaman. Natatabunan lang yon dahil sa mga bagay na pinagkakaabalahan niya, sa mga bagay na nakakahadlang kagaya ng mga ibang babae. Alam mo yon, yung mga babaeng nakikita niya sa paligid, siyempre magkalayo kayo eh. Siyempre magkahiwalay kayo eh. Darating talaga yung point na malilito siya. Makakakita siya ng iba, yun nga lang talaga. Pag hindi tapat ang puso, maghahanap talaga siya ng iba. Pero sabi ko nga, gamit ang no contact rule mga kamamay, ipakita nyo na mas naging masaya kayo para talagang pagsisihan niya ang pagkawala mo sa kanya. So ilang mga kamamay ngayon, ang ilang mga bagay na kailangan nyo pong gawin upang bumalik ang nararamdaman ng isang lalaki sa inyo gamit lang ang no contact rule. So mga kamamay sa mga gustong magpa-love advice, pwede nyo po akong tawagan, i-message. Ako po mismo ang kakausap sa inyo at mismong magpapayo. So ilang mga kamamay, don't forget to click the subscribe button, i-like yung video at mag-comment na rin sa ibaba para sa mas marami pang video na maaari kong i-share sa inyo. Okay, once again, see you for our next vlog. Sobrang mahal ko po kayo. Paalam.